And alam mo, kung papansinin mo nga, etong screen na ito ngayon, kung makikita mo yung mga ilaw sa ilalim, ay namamatay po yan kapag ka natatapos ang karera ng isang kupunan. The attention to detail by our team na nandito sa MPL Playoffs. Grabe, no? Nakita ko rin yun actually dun sa group. May mga fans na nakapansin. And now, Game 2, makakabawi nga ba ang Bren Esports dito sa Blacklist International? Most likely, may kita natin for Blacklist International, basically the same with Oh My Venus sa Matilda Hero. So talagang makakapitalize nga dito yung kanyang mga Wisp and favor as well. So Ogwen has to step up in terms of the Vision Gaming na pwede niyang gawin dito against the Blacklist. And in terms of the jungle emblems, basically the same for our junglers. Ang pinagkaiba lang is kung saan nila nilagay yung specifications ng emblem na yon. Few, napaka-aggressive talaga ng play niya. Netong isang Valentina, alam niya na nasa kanya yung advantage ngayon in terms of the damage output and the mobility. At si Ogwen naman ay ginagamit na yung Guardian's Barrier niya para hindi mapalapit si Haji. Tinatanggal niya lang si Haji doon sa XP range pag namamatay yung minion ng kalaban niya. Kailangan kasi talaga na ma-poke dito si Haji kasi yung passive nung Valentina, pag mas mataas yung level, mas mataas yung damage. So dinedelay niya from time to time. Ooh! First blood makukuha dito ni Cal TV with a lethal counter. Nag-pay off yung pampupoke dito ni Few. At ang tumapos ay si Kyle TZ. They're giving so much importance doon sa pag-shutdown kay Haji, pero doon sa may taas, may sagot ang side ng Blacklist International. They take down Super Marco. And ibig sabihin nun, lamang si Oheb sa matchup na ito pagkabalik niya. Sobrang lamang pagdating sa matchup kasi even the task minion wave ay si Ogwen na rin yung nakapag-clear. So in terms of XP and the gold lamang ngayon, si Oheb. So for Bren Esports, meron ng turtle objective. Si Pandora, aggressive ha? Pumasok siya dito with the Electro-Final Blow. Makakatakas nga ba? Pero hindi. Merong real-world manipulation. Pero ang turtle naman na may secure ni Cal TZ. Sinacrifice dito ni Pandora yung sarili niya para makapag-zone out. And that is the first objective na meron tayo sa ating laro. It will go to the side of Bren Esports. And to think kung gaano ka-selfless dito si Pandora, na handa niya ibigay yung sarili niya para lang ma-ensure na makukuha ni Kyle TZ yung kalamangan niya against kay Wise. Kailangan lang niya ingatan from time to time kasi solid din yung laning dito ni Edward sa may bottom lane. So if ever man na kumunat at mauna sa kanya magkaroon ng items, medyo magiging mahirap para sa kanila. But yes, with the turtle taking kasi of Bren Esports, medyo nasisira yung pattern ng Blacklist dun sa mga usual rotation nila on early game. Kyle TZ aiming to go for that level 7 at mauna siya kay Wise. Pero si Wise naman dito ay unti-unti din nagkakaroon ng lakas ng loob na kumontes doon. Alam niya na wala ng retry dahil nagamit doon sa Little Wanderer. Pero sinusubukan talaga ni Wise na kunin yung resources dito ni Kyle TZ. Man-to-man defense para doon sa dalawang junglers. Sinusundan nila yung pathing ng isa't isa at mukhang pwede sila magbigayan dito sa may bandang gitna. Oh My Venus, lagi siyang nasa gilid ni Wise para in case na ma-put into a sticky situation itong si Wise, easy guiding win patras. Automatic agad, no? Parang same play nila with that Barats. Pero kung titignan natin for Few, yung kanyang in-IMU is the same hero na ginamit niya kanina on game number 1. So, kailangan ma-force to ng Blacklist International na magamit na agad bago pa mag-spawn yung turtle on that 20-18 seconds. Kailangan nilang gumawa ng paraan dito para mabugaw or kailangan nila ng paraan para mapasabi si Few na ay teka lang, kailangan ko isalba yung teammates ko. Pero at this point, 4 seconds still, the next turtle rises up. I think eto na yung hudyat na parang okay, successful na tayo, hindi na na-force out. Taka, contest natin tong take na gagawin ng Blacklist. Labanan ng real-world manipulation to, pero si Few ang unang bibigyan. Pero siya naman ang merong real-world manipulation na pwedeng ilatag pag nagkaroon talaga ng labanan. Edward dito kasama, nilatag na yung real-world manipulation. Super Marco papalag din, pero nakuha ni Cal TZ yung turtle. Si Edward naman may ipit sa gitna, pero may consecration pa. Hahabulin siya ni Pandora, hindi enough yung execute para i-execute siya. Bren Esports with a turtle secure now. Sila na may hawak ng konting kalamangan pagdating sa gold at mukhang hindi pa nila papabayaan dito si Oheb. Pero dito go away.
gumamit ng go away, pero si Ogwen naman ay hindi natakot. Super Marco, nakakuha siya ng energy shields dito in terms of gold, and that is a good way to get back kung ano man yung nawala mo kanina nung na-takedown ka ng side ng Blacklist International. Kaya din nag-rotate na yung Bren Esports doon sa may top lane at hindi na nila tinulungan pa mag-hit si Super Marco doon sa may turret. Now for Bren Esports, may kita natin that even for a few ay pinipilit niya, kinuha na naman yung real world manipulation. So medyo delikado dito si Oheb and even Oh My Venus sa may top lane if ever na mag-engage or if ever man na masira na yung Torre. Yun, si Oh My Venus, yung maaaring matrap doon sa may bandang top lane. Wala siyang mga kasama dito at nagamit na nga yung Guiding Wind. 4 laban sa 1. Ngayon, papasukin na nila pero may Circling Eagle. Ngayon, magde-delay lang siya pero may untog. Oh My Venus with a flicker out. The Queen will survive. Pero ngayon, nakabang naman si Wise. Sila ang magtatapat ni Calteezy. Si Pandora naman nandito na sa eksena. Si Oh My Venus hindi makakauwi. Pero ngayon, Torre lang pre. Yun lang ang target ni Super Marco. Pero gahibla na lang. Kamuntikan na lang mabasag to. Haji, tapos si Ogwen, tingin ko hindi muna nila bibitawan etong gold lane na to dahil nga isang pitik na lang yung Torre na iyon. Edward ang primary target nila. Hindi na kasing liksi ng isang Benedetta yung gamit na hero ngayon ni Edward. So that means mas nagiging manageable na siya i-take down. And if this is a Uranus, ibig sabihin nun ay matutuwa na ngayon ang side ng Bren Esports na i-take down siya na i-take down dahil nga napapansin nila na ay hindi pa pala ganun kakunat. Hindi pa ganun kakunat. Tapos sumakto pa yung emblem talent dito ni Few na depende din yung kanyang damage based on the total HP of the hero. But take note, nagamit na yung heavy spin. This is the third objective, but we really have to commend yung naging wild charge kanina ni Ogwen. During that Circling Eagle, hindi na nagkaroon ng stun na doon sa may top lane earlier. Grabe yung ginagawang dominance ng Bren Esports dito sa mga objectives na kung saan akalain nating dapat may lamang itong Blacklist dahil nga nasa kanila yung Akay. Pero ngayon si Few ang mambubuli using that real world manipulation. Pero sagot din to ni Haji, siyang original. Pero ngayon, andito naman yung damage na binibigay nila. Si Few maaaring maiwan pero ngayon sama-sama na ang Blacklist International. Ang ganda nung ginagawa nila dito, Thurs. Yun nga yung yun nga yung pag-juggle ng ating mga laban. Minsan, i-fake nila na, teka lang, lalaban tayo. Tapos kapag ka nagko-commit na at nakikita nila na parang bumibigay yung side ng Bren Esports, bumabak sila ng onte para mas pabor sa kanila yung lugar na paglalabanan. Pero kasi yung Bren Esports, may kita mo din na disiplinado din eh. Speaking of disiplina, inuntog si Wise. Na-force na naman yung heavy speed. Alam mo, parang ito yung pinaka-ginagawa talaga ngayon ng Bren. Pinipilit nila as much as possible na makuha at magamit ng ibang mga players ng Blacklist ang kanilang mga ulti para ma-force nila for a team fight. Konting-konti na lang, by the way, yung HP nung Torre sa may middle lane and even Calteezy, naagawan lagi. You don't usually see this. If you would see yung levels ng ating junglers, Calteezy at level 12, si Wise at level 9. Ngayon talagang lamang na lamang si Calteezy, itong rookie jungler ng Bren Esports, ay nagpapakitang gilas. Pero tuloy pa rin ang depensa ng Blacklist International sa may bandang gitna. I would like to commend yung matchup dito ni Pandora at saka ni Edward. Si Pandora gamit niya yung best hero dito ni Edward, tapos sumasabay siya. Parang nakita niya rin kanina kung paano yung rotation ni Edward sa may XP lane, kaya inuunahan na lang din niya. Now the pressure is real doon sa may middle lane pero top lane. Naipit dito si Pandora with a heavy spin. And ang makakuha ng kill na yun ay walang iba kung BC Oheb. Pero may bawi din naman ang gold laner ng kabila. Super Marco securing the kill onto Edward. Ngayon naman, ituloy pa rin ang pagbibigay nila ng pressure. Lord is up. 8 minutes in. Hindi pa to yung Lord na humahampas. Pero if ever na makuha to ng Bren Esports, malaking tulong sa pagkokontrol ng minions. Speaking of tulong, may kita natin ngayon na lamang din in terms of gold yung gold din ng side ng Bren Esports. So malaking factor dito yung Windtalker plus that Berserker's Fury. Actually, same with the Blacklist International. Pero yung mga added, yung mga chop suey build, malaking bagay kasi siya. So may kita natin mamaya more on Wind of Nature. Paunahan na lang kung sino ang unang pumindot or sino maging mas pasensyoso sa kanilang dalawa. Pandora, nandito na naman sa area. Talagang clear lang ng wave. Tapos balik para tulungan yung kanilang mga members. At wala na namang purple buff dito si Wise. Kumbaga kanina yung pangungulit na ginagawa ng Blacklist International, binabalik ng side ng Bren Esports. Saka alam mo kasi sa anti-batters, parang nga nangyayari dito para sa side ng Bren Esports,
pagka mag-go na yung side ng Blacklist International, parang nagdi-disengage na sila. So, magagamit yung ulti, mapo-force. Tapos Bren Esports alis muna sa posisyon na yun, tapos focus na ulit. Kaya nakakuha din ng push sa Torre doon sa may bottom lane. Ngayon si Ogwen, nandito yung kanyang Guardians Barrier. Talagang pinipigilan niya lang sila Wise na makalapit. Pandora, Kyle TZ, nandito sa kanilang kaliwa. And Few, talagang all lanes deep into the side of Blacklist International. Yung First Lord, hindi naman yan kakaldag sa isang Torre mamaya. Hindi pa yan yung tipong bubunggo. Oo, hindi pa nandudunggol, sabi nga ni Naisu. Dunggol nga talaga ang kailangan ng asahan si Pandora low. Pero si Edward din naman, so successful yung Bren Esports sa pag-utilize. Pero si Few bumitaw na, kaso nga na makakancel. Nandito na si Haji na sumagot din. Meron ding parisukat na inilatag pero mapapaback away. Makakalabas sila pero si Few nakakaramdam. Ngayon si Wise, wala siyang heavy spin. Pwedeng mag-go yung Bren Esports pero nakikita mo naman yung tapang nila na hindi na nila binibigyan pa ng espasyo yung Blacklist na pumunta even doon sa own jungle camp nila. Alam mo kasi parang pati yung taunt ni Few, ginagamit niya talaga agad since pasugod din lahat ng players dito ng Blacklist International. Pero ang pinaka-nakakatakot dito is for Blacklist International, OHEB is at 1-0-1. So ibig sabihin yung kanyang farming ay continues. Either way, meron pa rin siyang items. So nagbuo na siya dito ng more on the defensive item, pero mas angat pa rin yung items ni Super Marco. Lamang na lamang doon sa gold. Oh my Venus and his team, kailangan nila ditong maghanap ng paraan para kahit papano ay makaalis dito sa choke na ginagawa ng side ng Bren Esports. In terms of the resources, wala silang masyado makuha. Yes, makakuha kayo ng minions, pero isipin mo kung gaano kadaming tao yung naghahati sa isang minion wave. Talagang kailangan nilang sakto yung pagbabalanse dito ng resources at mukhang wala nang dumadating sa Blacklist International kundi yung minions mula sa side ng Bren Esports. Napakaganda na nabanggit mo yan kasi kahit yung lethal counter, yes, magkakaroon ng Lord, ginamit pa rin ni Kyle TZ para makuha yung orange buff. So talagang hinahayaan nila na yung minions lang ang source of income. Regardless, tama na naghahati-hati sila ngayon. So medyo mahirap para sa Blacklist na mag-contest, pero kung makakapag-push sila sa may bottom lane, why not? Another objective sa bulsa ng side ng Bren Esports. At kung kanina, yung domination ay back and forth between the two teams, ngayon naman, this is all Bren Esports pagdating ng 6-minute mark. Palaki lang ng palaki yung kalamangan nila at talagang hindi nila ito binibitawan. Sobrang consistent kung paano nila laruin yung mga big objective takes na hindi sila basta-basta nagpapapitas. Speaking of hindi din talaga nagpapapatas kasi even for Ogwen, pinapakita niya rin kasi talaga kung nasan yung mga players ngayon ng Blacklist International. So ngayon kailangan ni Haji ng isang magandang real-world manipulation. Makontra niya dito yung pwedeng ibitaw ni Few at depensahan lahat ng mga minion waves na dadaan sa kanilang base. Bukas na ang base ng side ng Blacklist International. Pandora, win a 1v1 dito si Edward. And tingin ko, ito talaga yung name of the game, Chantel, no? Kung sino yung mas madaming tao into the early game, sila yung mag-dictate ng pace ng laro. Si Wise ang napapatumba. Naku, hindi ko nga in-expect na mapapatumba nila yun dahil isang harang lang talaga. And with that burst damage, Bren Esports gains control dito sa mismong base ng Blacklist. At mukhang sobrang sakit na nung damage na binibigay nila. Pero si Ohe buhay pa. Si Owen dito low na. Super Marco Pandora is out. Mukhang si Owen mapapatumba rin. 2v3 situation. Blacklist International. Mukhang ikakapitalize yung pag-overstay ng Bren Esports. Masyadong punersa yun. Pero Oheb, lumipad na. Si Few lumalaban pero hindi niya magagamit ang kanyang first kill para baliktarin yung sitwasyon na iyon. Ito na naman yung binagit natin na hindi pa nabibigyan ng death si Oheb. Kita natin sa ating instant replay na nandun na yung damage even on the linking skill. If ever man na gusto pang humabol, meron pa silang guiding wind. So this time around na kailangan bantayan ng Bren Esports is the damage coming in from Oheb. Possible blade armor for them, pero ito na yung pwedeng dire-diretso on the turret destruction for Bren. Kyle TZ, andito sila sa area and si Edward
ay nakita si Kyle TZ na lumalapit unti-unti. Pero ngayon, for the side of Blacklist, yes, nakakuha kayo ng isang victory at napigilan nyo yung defense na meron, yung offense na ginagawa dito, yung siege na ginagawa ng Bren Esports. Pero kasi hindi ibig sabihin nun na kayo ay nasa labas na ng panganib. Oo, dediretso talaga eh, no? Eh, mapapansin natin, actually 5 gold for Bren, but this is the 15-minute game time. So, ang pinakamalaking factor dito is kung paano yung mas madaming bala. Kasi minsan, di ba, nakikita natin for Bren, pinipilit magamit ng ulti ng Blacklist International, same with the Blacklist. So, pwedeng magkaroon ng bait play na kanina pa natin binabanggit para sa ating dalawang players. At eto na naman, huling nakakita tayo or yung huling Lord Dance ng dalawang teams natin around 27 minutes, around 25 minutes kanina. This is going to be the third Lord Dance. Katulad nga ng sinabi ni Chantel, and this is important para sa side ng Blacklist International. Nakikita na natin sila kanina na nakakabawi na sila. Nahanap na nila yung tamang entrada pagdating sa mga team fight. Pero getting this Lord means na talagang mapapatagal nila yung buhay ng kanilang mga tore sa mga susunod na minuto. Unang na-clear dito ni Pandora yung mismong lane doon sa XP lane. Kaya naman mukhang makakasabay siya dito sa mismong team fight. Pero ngayon, agawan na naman ng Lord ang mangyayari. Pero makukuha na naman to ni Kyle TZ. Nakuha niya na yung Lord. Hahabulin pa nila si Haji. Si Super Marco nagwawala na. At mukhang wala na rin kawala yung isa. Double kill para kay Super Marco. Si Edward. Kasama dito si Oheb. Sila yung dedepensa pero may mga minions sa paparating. Kailangan nila magsama. Hindi in-expect ni Kyle TZ na yung kanyang lethal counter ay buy one, take one. Nakuha mo na yung Lord, napalo mo pa si Wise. May mga minions doon sa taas, tapos babasagin nila yung mismong inhibitor turret. Magsaspawn yung mga minions, aabot nga ba yung mga members ng Blacklist? Kasi kung hindi, maaaring endable na. Pinasok dito ni Ogwen, nahuli si Oheb. Si Edward naman ang magbabuy time. Pepwestuhan niya kung saan nakapwesto yung mga minions. Pero hinarangan dito ng wall. Guardian's Barrier para hindi makalapit. Pero right on time ang pagpasok ng mga members ng Blacklist. Pipilit ba ito ng side ng Bren Esports? Palapit na yung Lord doon sa may bot lane. Unti-unting nagpo-poke battle sila dito pero may heavy spin na magagamit at si Wise inipin niya si Few. Si Haji dito napabitaw na ng pandepensang real world manipulation pero napalipad na rin dito si The Queen. Pero nakapwesto naman dito si Few with a burst damage. Yung base pwede na ilang ng Bren Esports at sila ngayon ang magtatay ng series.